Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang gabi po ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kayo po ay amin pong welcome sa inyo pong panunod ng ating programa. Ang petsa po natin ngayon ay February 9, 2020. So kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nakaantabay upang muling tunghayan ang paglalahad ng mga paksa na may kinalaman sa katanungan ng amin hong mga taga-subaybay. Yes po, yan po muna ang aming ipaglilingkod sa pagkakataong ito, kaya kailangan po naming ubusin ho yung mga fino-forward ho kasing mga katanungan. At syempre, kami po ay patuloy na nag-aanyaya na magpadala po kayo ng iyong mga tanong sa ating Reasons of Faith Facebook account. Pwede nyo pong i-comment ang inyong pong mga katanungan at sa gabay ng ating Panginoon, amin po itong ipaglilingkod. Ang programang Reasons of Faith ay sumasapit po sa inyo tuwing araw ng linggo at ngayon ho medyo na-delay ho ang ating pag-start ng ating programa. Ngunit ganun pa man, amin pong patuloy na ikinagagalak na ito po ay magpatuloy ang ating programa at kayo po ay patuloy ding sumusubaybay. Siyempre, ang ating programang ito ay patuloy na itinataguyod ng Reasons of Faith Media Ministry. Ang konsepto po ng programa ay may kinalaman po sa mga ebidensya ng ating paniniwala o pananampalataya. Kinakailangan may rason ho ang ating pananampalataya. Hindi pwedeng palapalagay lamang. So ito po ang pinakakonsepto at ang ating mga ebidensyang pinagbabatayan mula sa salita ng Diyos at sa mga extra biblical sources na atin kinakailangan makita upang pagbatayan po ng mga katotohanan ng sinasabi po nating atin paniniwala. At syempre ho, binabati muna namin ang lahat din ng ating at ang atin mga kaibigan at mga kapatid, lalo na yung mga nagdaraos ng kanilang kaarawan. Siyempre, babatiin ko si Jenny Abreu. Maligayang kaarawan sa iyo, kapatid. At naway patuloy kang pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Ganon din naman, akin din pong binabati. Ito pong si Ivan Paul C. Ito po'y kaibigan ni Brother Benhor del Rosario. Maligaya pong panunod at pakikinig din ng ating programa. At salamat din sa iyo, kaibigan, sa iyo pong patuloy na pagbibigay ng kaayusan sa amin pong signal na itinataguyo dito sa atin programa. Maraming salamat. At atin pong karagdagan announcement. Yung atin pong Reasons of Faith Bible Institute Season 4 ay nagsimula na ho ang enrollment. So, yung atin mga kapatid na nais pong mag-enroll, dito po lamang yan, mapupuntahan ninyo kami sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Diyan po sa 412-A, Dr. Sixto Antonio Avenue, May Bunga, Pasig City. Magsisimula po yan sa darating na March 4th, Sabbath ng March, sa ganap na alas 2:30 ng hapon hanggang alas 4. Diyan po ang venue sa nabanggit ko pong address sa Pasig Seventh-day Adventist Church. This coming March, buong taon na pag-aaral po yan, magtatapos ay March 2021. Yan po yung buong taon ng pagbibigay natin ng mga pag-aaral, mga subject na may kinalaman po sa biblical interpretation, maging sa mga biblical languages, at sa mga ibang issue na dapat nating maunawaan sa atin pananampalatayang tinanggap. Yan at libreng pag-aaral po yan, paulit-ulit nating sinasabi. Ganon din naman sa mga kapatid natin sa iba't ibang bahagi ng atin sanglibutan, maging sa United States of America na nagtatanong sa atin, dyan din po sa bahagi ng Japan, Singapore, Malaysia, Thailand, lahat po. Welcome po kayo. Yung atin registration form ay nandun po sa Reasons of Faith Facebook account. Nakapin lang po yun doon sa taas, kaya hindi nyo na kailangang scroll down. Sagutan nyo lamang po yung ating registration form. Yan po ay courtesy ni Brother Mardem Lapinig.
So pwede ho kayong mag-fill up doon at titingnan namin lahat ng mga enrollees doon, and then kayo ho ang magkakaroon ng privilege na makapanood ng ating mga video kasi private ho yung pagtuturo natin sa mga enrollees lang. Makakatanggap din po kayo ng mga handouts po natin. So yun po yung mga privilege na ipinagkakaloob natin sa mga nag-enroll lang. Sila lang po ang makakatanggap ng handouts, at sa mga nasa online, sa iba't ibang bahagi ng sanglibutan, sila lang ang makakapanood ng ating mga videos. Ano ho? So yun po ay libreng pagtuturo. Wag ho kayong mag-aalala. Wala ho kayong babayarang anuman dyan. At syempre, karagdagan po natin yung ating regular na isinasagawang Spirit of Prophecy Seminar. Yan po ay tuwing second Sabbath naman. Diyan din po ang venue sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Ano ho? Diyan din po ang venue. 2:30 din po yan hanggang 4:00 din po ng hapon. So yun po yung ating isinasagawa, at kahapon nga po yung ating second part ng atin hong ginagawang lecture na may kinalaman sa Spirit of Prophecy. Mapapanood nyo naman po, nandoon yung video na na-share ng Pasig Facebook account, at nandoon din po sa ating Reasons of Faith Facebook account. So, mapapanood nyo po yun. Kahapon pa ho, naka-upload na yun, naka-live ho kami kahapon. Well, yan po yung ating mga announcement bago ho tayo tumungo sa atin hong pag-aaral, pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kaibigang nanonood ng ating programa. Ito po yung live. Napapanood nyo ngayon sa ganap na 6:22 na po ng hapon. Okay? So, amin po kayong inaanyayahan na tayo po'y manalangin upang hilingin ang gabay ng ating Panginoon bago po tayo dumako sa pagsagot sa mga tanong ng ating mga kaibigang nanonood. Ama naming Diyos, salamat ng marami sapagkat niloob ninyo na kami po'y makapagsahimpapawid ng inyong banal na salita. Sana, Panginoon, tulungan kami ng inyong banal na Espiritu upang maitaguyod namin at ang mga pananalitang aking mabibitawan ay buhat sa inyo at hindi sa sarili kong unawa o sa anumang sariling karunungan, kundi ang karunungang nagbubuhat sa inyo, ito ang nagbibigay ng pag-asa at linaw sa puso't isipan ng mga kaibigang nagsasaliksik, at tapat sa puso nilang maalaman ang inyong mga ginintuang salita na magbibigay sa kanila ng pag-asa at katatagan sa mundo na aming ginagalawan, ng sanglibutang ito ay patungo sa kawasakan, patungo sa kawakasan. Tulungan ng bawat isa, O Diyos, na magkaroon ng pag-asa at ibayong sigla na patuloy na sampalatayanan na kayo po ay magbibigay ng kapayapaan, higit sa lahat kaligtasan at kapanatagan sa puso't isipan ng mga tapat ninyong mga anak. Sapagkat ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, ay darating na, tulungan kami na maging handa. At isa po ito sa paraan na mag-aral kami ng inyong salita upang makita namin ang inyong nais na aming gawin sa aming mga buhay habang naghihintay sa malapit ng pagdating ng inyong bugtong na anak. Ito po ang aming dalangin, O Diyos. Kalakip nito ang paghiling na ipagpatawad ang anumang pagkukulang, kasalanan na inyong nakita sa amin, upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, siyempre, ang una nating ipaglilingkod na tanong ay galing kay Liam Siak at Tenosio. At bago ho yun, siyempre aking pinasasalamatan din po. Ang akin hong kasama rito sa technical ay ang aking 12 years old na nag-iisang anak, si Princess Aliyah Sarmiento. Siya po ang aking katuwang po rito, nagagamit sa gawain ng ating Panginoon. Okay, so, ang unang tanong, Aliyah, pakilagay sa screen. Galing kay Liam Siak Tenosio. Okay, ito ang kanyang tanong. Brad, salamat, napakalinaw. Maganda talaga kung nalalaman ang background. Ang sunod po na tanong ko ay ang mga tipan. Ang dami kasi niyan, pakitalakay po kung okay lang po sa inyo. Salamat bro, pagpalain po kayo maging ang inyong programa. Praise God, Brother Liam Jacques Tenosio, no? Salamat. Yung kanya kasing binanggit doon sa unang bahagi na sabi niya napakalinaw ng pagsagot, yun po ay tanong niya patungkol sa kung ang babae ba ay may karapatan na magsalita sa pulpito o mag-preach. So nasagot po natin yun doon sa mga naunang video po natin. Balikan na lamang po ninyo nung nakaraang February 2. Nasagot na po natin. So binanggit ko lang dahil yun ang tinutukoy niya. At ang pangalawa nga pong bahagi na sinasabi niya sa tanong, yung tungkol daw sa mga tipan
Nais niyang talakayin natin yon kasi madami daw yon. So, ito ang nahahagip nating idea dito po sa tanong na nagkakagulo po ang iba't ibang samahan ng pananampalataya na may kinalaman po sa usapin ng tipan. Kasi lalo na doon sa binabanggit sa aklat ng Hebreo, gusto ko pong basahin ko muna yun. Hebreo, Kapitulo 8, at babasahin natin yung talatang 13 patungkol po rito sa itinatanong ng ating kaibigan na may kinalaman sa tipan. Ito po kasi ang common o madalas pangkaraniwan na ito Pangkaraniwan na itong pinagkakalituhan ng marami. Na sinasabi rito nga sa talatang ito ng Hebreo 8:13 ang ganitong pangungusap. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una, datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. So may sinasabi ho ritong patungkol sa tipan. Yun daw tipan na yon, naluluma at malapit ng lumipas. Ngayon, nung nabasa ito ng mga mangangaral sa iba't ibang samahan ng pananampalataya, ang naging conclusion kagad nila, ang tipang ito ay may kinalaman sa 10 utos. Ito daw yung naluma. Ito daw yung naluma. Ito daw yung tipan na pinag-uusapan dyan. Napakadali sa kanilang gawin na idugtong yung talata. O sabihin nating itahi. Yung binabanggit doon sa Deuteronomio, ang kapitulo po ay 4 at ang talata ay 13. Ito tingnan nyo Ganito sa kanila kadali na pagdugtong-dugtongin yung mga talata. So tingnan natin, Deuteronomio 4:13. Ang sabi rito ay ganito, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So, ang konklusyon uli, kita nyo yung tipan na naluluma ay walang iba kundi ang 10 utos ayon sa Deuteronomio 4:13. So sa iba hong mga hindi nagsasaliksik at nag-aaral ho talaga ng systematic study of the Bible, idinidiin ko po yung puntong systematic. Kasi ang Diyos nasa sistema yan may sistema ang Diyos. Hindi pwedeng out of order o wala sa kaayusan. Nabanggit ko kanina yung punto na pinagtahi-tahi o pinagdudugtong yung mga talata na didiretsuhin ko na po kayo, walang kinalaman yung pinagdugtong na talata na yun sa pinag-uusapan sa bawat konteksto ng pangungusap. Walang kinalaman ang Deuteronomio 4:13 sa pinag-uusapan doon sa Hebreo chapter 8 verse 13 patungkol sa tipang naluluma. Kaya nga nakapakahalaga yung tinatawag na systematic study of the Bible. Yung may kinalaman sa hermeneutics. Anyway, darating tayo. Ibibigay ko rin po sa inyo yung mga puntong yon. Ano ba pag sinabing hermeneutics? Pag hermeneutics, meaning lang yan, understanding or interpretation. It is the art and science of interpretation. Sining at agham ng pag-unawa ng Biblia. O kahit sa ibang mga literature, hermeneutics, or even doon sa nag-uusap, sa mga taong nag-uusap, pag hindi mo ginamit yung tamang unawa, iiba ang maiintindihan mo sa sinasabi ng kausap mo. Sa Biblia may sistema ng pag-aaral, hindi pwedeng pagdugtong-dugtungin mo yung walang kaugnayan. Okay lang po na magdugtong ka ng mga talata kung yung idinugtong mo may kaugnayan sa pinag-uusapan. Kasi kung magdudugtong-dugtong tayo ng pangungusap o mga talata ng Biblia, madali gumawa ng kwento. Yun ang malungkot na magiging kahinatnan ng mga taong nag-aaral daw ng Biblia. Pag pinagdugtong-dugtong mo yung mga talata ng Biblia na walang kaugnayan sa pinag-uusapan, madaling gumawa ng kwento. Kaya nga ang dami nating interpretation ng maraming iba't ibang samahan ng pananampalataya dahil doon sa kawalang sistema. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung papaanong napakapanganib na magdugtong-dugtong ka ng mga talata ng Biblia na walang kinalaman sa pinag-uusapan. Halimbawa,
Itong sinasabi dito sa Matthew chapter 16, bago ko lubusang itumbok yung patungkol sa tipan na pinag-uusapan ha, ini-establish lang natin dito yung punto na aking sinasabi na mapanganib na pagdugtong-dugtungin mo yung mga talata ng Biblia na walang kinalaman doon sa kanyang sariling konteksto, sa kanyang gustong ipahatid, sa kanyang issue o sa local issue na pinag-uusapan. Halimbawa ito ha, kung gagawa tayo ng kwento, madali lang. Halimbawa yung sinasabi doon ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 16 verse 22. Ang sabi rito ay ganito, pakinggan nyo po, or pwede nyo ilista sa inyong, kung wala ko kayong hawak na Biblia, ilista ninyo para hindi nyo makalimutan. Ito ang isang paraan na pwede kang gumawa ng kwento kung ang paraan mo lang, pagdugtong-dugtungin yung mga salita na walang kaugnayan sa pinag-uusapan. Halimbawa, Matthew 16:22 at 23, at isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan, na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman hindi mangyayari ito sa iyo. Ito po ay sabi ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Kristo, doon sa mga naunang talata, sabi niya, dadalhin ako sa Jerusalem, papatayin ako doon. Pero sa ikatlong araw, mabubuhay naman ako. Then, sinabi sa kanya ni Pedro nga na ganito, Panginoon, malayo yan. Hindi mangyayari sa iyo yan. So sa verse 23, datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumingon si Jesus, sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. O ngayon, sa mga nag-iisip, sa katanungang, sino ang totoong Satanas? Nabasa natin. Sabi mismo ni Jesus, ayon kay Jesus, ang Satanas ay walang iba kundi si Pedro. Si Pedro yung kausap niya rito eh. Lumingon siya kay Pedro. Matapos sawayin ni Pedro si Jesus doon sa sinasabi ni Kristo kung ano ang mangyayari sa kanya. Ay sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa iyo yan. Paglingon ni Jesus sa kanya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. So ngayon, kung ikaw gagawa ng kwento, ay pwede mong gawing kwento, ang tunay palang Satanas na nahuhulog gaya ng lintik mula sa langit, walang iba kundi si Pedro. Si Pedro palang Satanas. Yan. Yan ang isang halimbawa na pwede kang gumawa ng kwento kung hindi mo pinag-aralan yung konteksto ng pinag-uusapan. Iisipin mo rin na si Pedro ang tunay na Satanas. Kasi basa ka lang ng basa. Yan ang problema sa basa lang ng basa. Pagbasa ka lang ng basa at hindi mo ginamit yung systematic study, tamang pag-unawa ng Biblia, pwedeng gumawa ng kwento. Kaya napakarami ngayong samahan, madali silang gumawa ng kwento. Pinagdugtong-dugtong yung talata. O halimbawa, sabi pa sa Biblia, tumangis si Jesus. And then, idudugtong mo yung sa Genesis. Halimbawa, sabi sa Genesis, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. O, gumawa ka na naman ng kwento. Ay, kaya pala tumangis si Jesus kasi nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Yun ang ilan sa mga halimbawa na talagang pwede kang gumawa ng kwento lang kung pagdugtong-dugtungin mo yung mga talatang walang kinalaman sa pinag-uusapan. Yun yung babala po, lalo na ng reasons of faith. Kinakailangan gamitin natin yung God-given wisdom. May order yan, may kaayusan yan. Kung ano ang tamang sangkap para matumbok natin yung gustong sabihin ng Panginoon. Of course, sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu. So ngayon, balik tayo doon sa salitang tipan. Sa Genesis, may binabanggit, hindi ko na babasahin may binabanggit na tipan ng pagtutuli. Tipan din yon. Mayroon tipan ng bahaghari. O word din yun, tipan. Ngayon, ito ang dapat nyong maintindihan sa mga kaibigan natin at syempre sa ating nagtanong, hindi ibig sabihin yung isang salitang yon nangangahulugan lamang ng isang puntong pinag-uusapan. Meaning, hindi pag sinabing tipan, ang tumbok mo agad 10 utos. Dahil mayroong iba't ibang tipan. May tipan ng baghari, may tipan ng pagtutuli. Kasi ganito po yun, hindi mo pwedeng i-monopolize yung salita. Hindi pwedeng i-monopolize. Kasi ang salita, kahit sa English, balik tayo, kahit sa English, bago ko lubusang tumbukin yung salitang tipan, kahit sa English, yung isang salita ay magkakaroon ng ibang kahulugan depende sa paggamit sa kanyang context. Yan ang dinidiin ko po sa inyo sa mga talagang tapat na nagsusuri ng Bible.
tinuturuan po namin kayo kasi itong programa, Reasons of Faith ho, why we believe what we believe. Kinakailan maging sa salita pa lang, since ang Bible is a historical grammatical approach, yung grammar pa lang dapat magkaunawaan tayo kahit sa lingwahe lang natin o sa lingwaheng Tagalog man yan, English. May mga salita na magkakapareho pero iba yung kanyang kahulugan depende sa paggamit. Doon sa nabanggit ko, English. Yung salitang left, L-E-F-T, left. At face value, pag sinabing left, kaliwa, L-E-F-T, kaliwa. Yun ang ordinaryong sentido. Pag nabasa mo left, ibig sabihin kaliwa. Ngayon, mag-iiba yung kahulugan ng salitang left o kaliwa depende kung paano ko gamitin sa sentence. Ito na yung sinasabi kong context. Halimbawa, he left this. Anong ibig sabihin nun? He left this. Ibig sabihin, naiwan. Meron siyang naiwan. Naiwan niya ito. So yung salitang left, hindi na kaliwa, ang ibig sabihin kundi naiwan. Naiwan. So, yung kaliwa, naging naiwan. Pero pareho silang salita na left. Kaya nga, depende kung paano sila ginamit sa context. So, ganun din po sa Bible. Hindi pwedeng nakabasa ka ng salitang tipan. 10 utos agad yan kasi dinugtong mo yung talata. Tama naman yung sa Deuteronomio eh. Pero hindi yun yung pinag-uusapan sa Hebreo. Yung sa Deuteronomio 4:13, yung tipan na binabanggit doon, 10 utos, tama yun eh. Pero iba ang pinag-uusapan sa Hebreo 8:13. Katulad ng salitang left, hindi lahat ng left ay ibig sabihin kaliwa. Depende kung paano gamitin sa context. He left this. Naiwan niya ito. He is left. Siya'y naiwan. He went left. Yun, kumaliwa. So, depende kung paano gamitin. Kahit nga sa mga wikang Pilipino natin eh. Sa mga dialect, lalo na. Kung ikaw, sarado isip mo, na kapag sinabing isda, para sa'yo, bangus lang yan. Kasi isda. Di ba? Pag sinabing isda, hindi nangangahulugang bangus lang yan. Meron ding tilapia, meron ding galunggong, meron ding sapsap. Depende yan. So, hindi nangangahulugang pag sinabing isda, bangus lang yan para sa'yo. Kagaya ng sa biblical point of view, sa usapin ng relihiyon, pag sinabing tipan, para sa iba, 10 utos agad. Ganun po. Kahina. Ginamit ko na yung salitang kahina. Ganun kahina. Yung paraan ng pag-aaral sa ganung uri. Mahina ho yun eh. Kumbaga sa sinabi ni Kristo, nakatatag yung bahay mo sa buhanginan, hindi sa bato, hindi sa salita ng Diyos. Sa buhangin. Kaya pag nagtayo ka ng bahay sa buhangin, pag dumating yung unos, babagsak yan. Kasi saan nakatayo? Buhanginan. Dapat yung salita ng Diyos, yun ang susundan mo at hindi yung sarili mo. Nakatayo ka dapat sa bato, sa salita ng Diyos. Hindi kung ano-anong sasabihin mo, tipan, 10 utos agad. Kaya yung iba, napaka-simple sa kanilang mag-conclude kasi wala silang sistema ng pag-aaral. Our God is a God of order. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Hindi pwedeng bara-bara ho ang pag-aaral ng Biblia. Doon pa lang sa mga simple nating analysis, kasi itong ang programa, analytical po ito eh. Nag-a-analyze po tayo eh. Of course, yan ay tulong ng banal na espiritu. Hindi ho sa amin ang gagaling yun. Kundi ina-analyze natin dahil binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Gamitin naman sana natin sa tama. O ngayon, mabalik tayo sa salitang tipan. Sa original na salitang Grego sa New Testament, lalo na yung kinote natin doon sa Hebreo, babalikan ko po, babasa at titingnan natin sa ibang sali naman ha. Ito ha, at bubuksan natin at meaning to say, babanggitin ko po sa inyo kung ano yung original na salita na ginamit po rito sa salitang tipan. Pag binasa nyo po yan, kahit sa King James Version, ang version na aking babasahin naman, Complete Word Study Bible Version. In that he saith, a new covenant he hath made the first old, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Yun nga ang sinasabi. Isang bagong tipan. Ngayon, dito sa translation na ito, makikita natin, kahit sa King James Version, yung salitang covenant, nakalihis, naka-italize, nakahilihis.
Kasi itong salitang covenant or naisaling tipan, wala ho ito sa original. Ito po'y supplied ng mga translator. Pero babanggitin pa rin natin maya-maya yan. Wala sa original? Yes, wala sa original. Supplied yan. Kasi sa mga translations, kinakailangang idagdag din yan sa isang purpose na maintindihan yung pinag-uusapan sa buong context. Kasi may pinag-uusapang tipan. Ngunit ang original na salita na naisaling covenant, bagamat naka-italize siya, bagamat supplied ito, wala sa original, ang original pa rin yan na salitang covenant, kasi doon pag itinaas ninyo sa verse 7 ng chapter 8, mababasa nyo doon yung salitang covenant naman na hindi naka-italize, hindi nakalihis. Pansinin nyo po yan. So, merong pinag-uusapan talaga ritong tipanan. So, anong punto? Di ba? Anong punto na sinasabi rito patungkol sa covenant? Dito sa verse 8 ho, makikita ninyo yung word na covenant dyan sa King James Version, kahit sa King James Version. Yung covenant dito ay galing sa salitang Grego na diatheke. Diatheke. Okay? Ano ngayon pag sinabing diatheke? Ang salitang diatheke sa Grego, katumbas din yan ng salita doon sa Hebreo na bereth. Binibigay ko na ho sa inyo yung biblical language, yung biblical words sa pagkagamit. Sa Hebrew Old Testament, nung ginamit doon sa Deuteronomio 4:13, yung tipan, pertaining sa 10 utos, dahil tama yun sa kanyang context, bereth ho ang ginamit doon. Dito naman sa Hebrews chapter 8 verse 8 regarding sa covenant, kasi nga sa verse 13, supplied lang yung word na covenant. Sa verse 8, yung covenant na word or tipan ay galing sa salitang Gregong diatheke. Pareho nung sentido ng bereth, diatheke. Ngunit magkakaiba sa paggamit sa context. Kumbaga parang yung salitang isda. Hindi lahat ng isda bangus. Iba-ibang klase yan. So hindi ibig sabihin pag sinabing tipan, pag sinabing covenant, iisa lang ang pinag-uusapan. Yan ho ang dapat ninyong maintindihan at dapat mahuli nyo yung mga nagsasalita regarding sa pagtipan 10 utos agad. Maling sentido ho yun eh. Depende dapat kung paano siya ginamit sa context. Balikan natin sa Hebreo. Ano ngayon kung diatheke sa Greek? Ano ngayon kung bereth sa Hebrew? Kasi nga, pag sinabing bereth, ang ibig sabihin nun sa ibang mga synonyms ng tinatawag na covenant is agreement. Sa Pilipino, tipanan or sa ibang synonym, kasunduan. Merong kasunduan. Saan ba umiiral ang kasunduan? Ito, analytics po ito ha. Paano ba nangyayari ang kasunduan? Yun po ang ibig sabihin nito pong bereth at diatheke. Merong kasunduan. Merong pinag-uusapang kasunduan. Of course, pag may pinag-uusapan, merong dalawang party or more than 2 parties na nag-uusap na meron silang pinagkakasunduang isang bagay. Okay? Merong pinagkakasunduan. Sa biblical context, ang Diyos at ang sangkatauhan, humanity, of course, sa simula, ang ginamit ng Diyos siyempre para may parating yung kanyang tipan, kanyang covenant. Walang iba kundi ang bayan ng Israel. Ito ho, gusto ko pong ipabasa sa inyo yung agreement or tipanan. Ito po'y kabuuan ng Biblia na ho. Ang tawag ko ho dito, tota scriptura. Kasi normally, alam natin, sola scriptura. Scripture alone, tama yon. Pero pag sinabing tota scriptura, meaning to say, yung kabuuan, the totality of the scriptures. Pag pinag-usapan yung kasunduan, pag pinag-usapan yung bereth, pag pinag-usapan yung diatheke, may nangyaring kasunduan between 2 estranged parties. May nangyaring kasunduan doon sa dalawang magkahiwalay na grupo. Ito yon. Sa Exodus chapter 19, ha? Ito yung kasunduan. Exodus chapter 19, at babasahin po natin dito sa verse 5, ang sabi rito ng Panginoon. Ito na. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan,
yung bereth, ay ano sabi? Ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. So ito na ngayon ang isang party. Ang Diyos na nagsasabi, ito ay conditional, kung susundin ninyo ang aking tipan, alin? Magiging tanging kayamanan ang bayan ng Israel sa Diyos. Gagawin pa niya ang Israel na alin? Kaharian ng mga saserdote, banal na bansa. So may kondisyon, kung iingatan ang aking tipan. Ulitin ko, meron silang pinagkakasunduan. Ngayon, ito ang tugon. Siyempre, kaya nga nag-uusap eh. Ha? Kaya nga nag-uusap sila dahil meron pinagkakasunduan. Sumagot ngayon ang kabilang bahagi. Dito sa verse 8, ang sabi rito, at ang buong bayan ay sumagot na magkakasama o magkakaisa. At nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ipinagbigay alam ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. So nagkaroon ng kasunduan ang Diyos at ang kanyang bayan. Ang sabi ng Diyos, kung susundin ninyo ang aking tipan, magiging tanging kayamanan kayo sa akin. Gagawin ko kayong banal na bansa, kaharian ng mga saserdote. Ang Israel naman sabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon, aming gagawin. So yun po yung kasunduan. Nagkaroon ng covenant, nagkaroon ng bereth. Kaya yung mga utos ng Panginoon, ibinigay sa kanila, kasama na doon yung 10 utos, kasama na yung mga palatuntunan at kahatulan na ibinigay sa bundok ng Sinai. Merong kasunduan na ang bayan magiging masunurin. So obedience ang hinihingi ng Diyos doon sa agreement na yon. Kasama na doon mga palatuntunan, hindi lang 10 utos, binigay lahat yun sa bundok. Gusto ko pong basahin ha, kasi ang alam ng iba, yung binigay lang sa bundok ng Sinai, 10 utos lang. Leviticus Kapitulo 7, ang sabi po rito. Babasahin ko po, dito sa verses 37 and 38, talatang 37, 38. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin, sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga, at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai ng araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai. So kasama po doon yung mga seremonyales, kasama na yung mga kahatulan, kasama na yung mga palatuntunan, bukod sa 10 utos. Na lahat ng yon, nangako naman ng Israel, susundin nila. Nangako sila eh. Pero alam natin yung buong kwento. That is why the tota scriptura, the totality of the scripture, alam natin yung nangyari. Matigas talaga ang ulo ng Israel. Hindi ho nila sinunod. Kaya nga ngayon, pagdating dito sa Hebreo, dito sa verse 7 ng chapter 8, babasahin ko po ito ha. Ang sabi rito ay ganito. Sapagkat kung ang unang tipan niyaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. O ngayon, nagkaroon ng kakulangan. Sino ang nagkulang? Sino ang nagkulang? Di yung grupo na nangako na hindi na nasusunod pero hindi sumunod. Sinong nagkulang? Di yung sumuway, yung hindi sumunod. Okay? So ngayon ito ha. Okay. Anak, pagka meron kang sasabihin, ilagay mo sa para mabasa ko, mahirap kasi manghula. Ha? Okay. So ito nga ang sinasabi rito. Kaya sa verse 8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan.
sinasabi ng Panginoon. Sinong nagkaroon ng kakulangan? Ito, dinerecho na sa verse 18, nakakita ng kakulangan sa kanila. Sinong kanila? Di yung sambahayan ni Israel. Hindi sila naging masunurin Hindi sila naging masunurin. So ito ang problema. So ano nang nangyari ngayon dito? So ang tipang pinag-uusapan, mga kaibigan, ay hindi ang 10 utos, kundi yung kasunduan na hindi sinunod ng sambahayan ni Israel. Kaya nga ang Diyos gumagawa ngayon ng bagong tipanan. Bagong tipanan. Yun ay pinag-uusapan ngayon dito. Okay? So, lumalabas lang pala, ang salitang tipan may kinalaman sa kasunduan. Halimbawa, yung tipan ng bahagahari. Bakit binigay ng Diyos kay Noe? Yung tipan na yon, pinakita sa kanya yung rainbow, tipan ng bahagahari. Kasi ano ang sinabi ng Diyos? Kapag nakita mo na yan, pinapaalala lang yung pangako ng Diyos na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig o baha. Yun ang dahilan kung bakit meron tayong nakikitang rainbow. Nangako ang Diyos na hindi na niya lulunurin sa pamamagitan ng tubig. Sabi naman ni Pedro, hindi na tubig, apoy naman. Doon sa pagdating ng ating Panginoon, yung kanyang execution ng judgment. So nakita niyo mga kaibigan, maging sa tipan ng pagtutuli, kasunduan yon na para pumasok ka sa pakikipagrelasyon sa Diyos, ipakita yung symbol na tinutuli ka physically. Dahil ang symbol nun spiritually, tinutuli ka sa puso. Okay? Para pumasok sa isang relasyon sa Diyos. Siyempre, para pumasok ka sa isang relasyon, practically speaking, merong kasunduan kayo. Hindi pwedeng pumasok ka sa isang relasyon na wala kayong pinagkakasunduan. So, ganun din ang Diyos sa kanyang bayan. Ganun din ang Diyos sa mga taong makasalanan kung sila'y magbabalik loob sa Diyos. At ito kasing binabanggit sa Hebreo na ito, na sa Old Testament na ito nakasulat Sa Jeremias, babasahin po natin. Jeremiah chapter 31, verses 31 at patuloy. Ang sabi rito ay ganito, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda, hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, ng aking tipan ay kanilang sinira. Bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon, kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yung binabanggit doon sa Hebreo, nandoon sa Old Testament pa lang yun May panibagong pangako ang Diyos. May pangako po siya. Doon sa mga talaga makapapasok sa pakikipagtipan sa Kanya, makikakaroon ng kasunduan, isusulat, papayagan mong isulat ng Diyos yung Kanyang kautusan sa iyong puso. Kasi noon pa man, etong tipanan na ito sa bayan ng Israel, gusto talaga ng Diyos na isa puso at isa isip yung 10 utos. Isa puso at isa isip. Hindi ibig sabihin na noon sinulat lang sa bato, wala na sa puso. Napakababaw ng mga argumento yun. Ano ang Diyos? Ginagawa nating mababaw ang Diyos Ibinigay yung 10 utos sa bato, hindi nangangahulugang sa bato lang yon. Ibig sabihin, yung 10 utos na yon, gusto ng Diyos, isa puso. Gusto nyo basahin natin? Ito, Deuteronomio. Balik tayo sa aklat ng Deuteronomio. Sa chapter 6. Ito kasi ang problema. Pag wala ka talagang systematic study ng Bible, talagang banat dito, banat doon lang ang gagawin ng ibang nagmamadali sa konklusyon. Ito pakinggan nyo po ito. Deuteronomio 6:6, at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso.
Napansin niyo ho yun? Ang sabi ng Diyos kay Moises, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Sasabihin nyo agad, noon sinulat sa bato lang yan, sa bagong tipan, sa puso. Mali O ngayon, baka matanong ng iba, anong pinag-uusapan dito mga salitang ito na aking iniutos? Hindi ho ba, ito ay sa chapter 6. Yung sa preceding chapter 5, ang laman ng Deuteronomio chapter 5, walang iba kundi 10 utos. 10 utos sa chapter 5, kaya nga pagdating sa chapter 6, in verse 6, ang mga salitang ito. May tinutukoy siya mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Meaning to say, sa araw na binigay ng Diyos ang kanyang 10 utos, ang intensyon ng Diyos sa iyong puso. This is the totality of the scriptures. Ito po yung sinasabi ko pong analytic. Ina-analyze mo yung buong istorya ng Biblia. Hindi yung nagbabase ka lang sa isang talata and then, may pabor sa aking talata, sungkitin mo, itahi. Tapos punta ka naman sa kabila, may pabor sa akin sa talata, kunin mo, itahi na naman. Pinagdugtong-dugtong. Di para ka na nga yung si Lola Basyang, gawa-gawa ka na lang ng kwento. Samantalang ang Biblia, may sarili siyang kwento. May sarili siyang istorya. May sarili siyang direksyon. Ang kailangan mo lang, tingnan yung kabuuan. That is why the totality of the scripture, tota scriptura, noon pa pala, gusto na ng Diyos, nung inutos niya yon, yung 10 utos niya, isusulat sa kanilang puso. Ulitin ko ang basa. Deuteronomio 6:6. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Kita nyo? 10 utos ang pinag-uusapan dun Yun yung mga may tinutukoy siya ang mga salitang ito na aking iniuutos sa preceding o sa naunang chapter 5, the 10 Commandments. Kita nyo? So, ganyan So, yun yung tipanan. May agreement. Gusto ng Diyos isa sa puso. Kaya lang, sinira ng bayan yung agreement. Yung tipanang yon, sinira ng bayang Israel. Ngayon, balik tayo sa Hebreo. Balikan uli natin yun Ito Sa Hebreo chapter 8, yung tipan nga na naluluma, malapit ng lumipas. May kinalaman rin po iyon kasi, di ba, nabanggit ko na ho kanina, nabanggit ko na ho kanina na yung agreement yon, kasunduang hindi nila sinunod, kasama yung 10 utos, kasama yung mga palatuntunan, kasama yung mga seremonyal. Kasama mga seremonyal, kasi mga ceremonial system, yung mga ginagawa sa templo, yung paghahandog ng mga hayop, yun po yung tipo, type. Yung antitipo or antitype, si Kristo. Si Jesus Christ, ang tinutukoy ng mga seremonialis na yun, yung pagpatay sa mga hayop doon sa templo, pagbuhos ng dugo, si Kristo ang tinutukoy nun. So ngayon, pag binalikan natin ang Hebrews chapter 9, o puntahan natin ang Hebrews chapter 9 verse 1, ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanglibutang ito. Di may binabanggit namang unang tipan. Nagkaroon ka ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos. Di ba sa bundok nga ng Sinai, binasa natin Leviticus 7:37, 38, kasama sa binigay doon, yung mga paghahandog, yun yung mga palatuntunan. Kasama din yung mga civil law o mga judgment, palatuntunan, kahatulan. So yung sistema na yon ng ritual ng mga paghahandog, matatapos na rin ho yun. Matatapos na rin ho yun, yung mga sistema ng paghahandog. Kasama sa tinatalakay yan sa buong aklat ng Hebreo. Kasi ang author nito, na pinapaniwalaan natin na si Apostol Pablo, sulat niya ito sa mga Christian Hebrew, sa mga Hudyong naging Kristiyano. So pinapakita niya na hindi mananatili yung sistema ng mga paghahandog. Malapit nang lumipas yan. Bagamat hindi kayo naging masunurin doon sa tipanan na pinagkasunduan natin na dapat kayong sumunod. Dahil tinutukoy ng mga paghahandog, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung punto nun. Kaya, yun yung binabanggit natin at sagot doon sa kabuuan ng gustong itanong.
ni Brother Liam Zack. Ano ho? Maraming salamat kapatid doon sa iyong tanong. Kung may follow-up ka, forward ka lang po ng forward ng tanong. Sige, next question tayo, Princess. Next question natin, babasahin natin, pakilagay sa screen ha. Sige lang. Pakilagay sa screen. Okay na yung signal natin? Okay na? Sige lang. Ano nakalagay dyan, Princess? Galing kay Rolando Geodesico. Galing kay Ten Gonzales. Okay. Galing kay Ten Gonzales, tanong niya, bro, tanong ko lang yung Isaiah 65:17-18 patuloy. Ano pong ibig sabihin? Ang sabi kasi mayroon pang kamatayan uli sa bagong langit, bagong lupa. So, tingnan natin ha. Isaiah chapter 65. Okay. Ang sabi rito ay ganito. Mula 18 ang sinasabi ng atin hong kapatid na nagtanong, no? Ngunit kayo'y mga tuwa at mga gagalak, magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito aking nililikha na kagalakan ng Jerusalem at kaligayahan ng kanyang bayan. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matanda man na hindi nalubos ang kanyang mga kaarawan. Sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay susumpain. And then, sa verse 21, talon, at sila'y mga tatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mga guubasan, at magsisikain ng bunga na yaon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan, sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy, ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang kamay. So ngayon, dito po sa okay. Yan, tuloy natin sa verse 25. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkakasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at ang alabok ay magiging pagkain ng ahas. Sila hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Ngayon, eto nga, etong ikinalito ng iba nating mga kapatid, no? Kasi ang pinag-uusapan nga doon, merong bagong langit, merong bagong lupa. Pero may sinasabi naman doon na bata na may 100 taong gulang na malulubos ang kaarawan, at may binabanggit pang kamatayan. Kaya ang tinatanungan niya, sa bagong langit at bagong lupa ba ay may kamatayan? Wala, siyempre. Pangako ng Diyos yan nasa Revelation 21 verse 4, wala ng luha, wala ng kamatayan, walang dalamhati. So sa bagong langit, bagong lupa, yung kamatayan, wala na ho yun eh. So bakit may nabanggit na kamatayan doon? Kasi ganito, double application kasi ng prophecy yung nasa Isaiah chapter 65. Paano mo nasabi, Brother Melvin, na double application ng prophecy? Kasi una, ito po, tandaan natin na ang prophecy mayroong dalawang bahagi, classical tsaka apocalyptic prophecy. Pag sinabing classical, para sa bayan ng Israel. Pag sinabing apocalyptic, ito po yung universal. Walang magagawa ang tao doon. Sinabi ng Diyos kung anong mangyayari sa sanglibutan. Pero yung classical or non-apocalyptic, para lang sa Israel yon. Classic. So bakit? Kasi ang Israel, sa tagpong sinasabi ito ni Isaias, ito yung panahon na mapapaalipin sila sa Babylonia. Pero kung sila magiging masunurin, ibabalik uli yung kanilang sistema ng relihiyon at sistema ng gobyerno. May pangako ang Diyos. Kasi immediate and distant future. So yung distant future na pangako, bagong langit, bagong lupa. At yung una, yung para sa Israel, yung restoration o pagpapanauli ng bayan ng Israel. Tandaan natin, sa kasaysayan naman talaga, naalipin ng Babylonia ang Israel. At napalaya sila, sa pamamagitan din ng tulong ng Diyos, ginamit si Cyrus na hari ng Persia, napalaya ang Israel. At ang Persia mismo, sa 3 decree, nagpahintulot na may ibalik ang bayang Israel, magkaroon sila ng sariling tinatawag na civil and religious liberty. Sa kalayaan sa kanilang gobyerno at relihiyon. At nagawa yon. Nagkaroon nangyari yung prophecy na yon nung naitayo yung kanilang templo at doon sa Jerusalem. So, kaya binabanggit yung mga bata, sanggol na hindi na mamamatay, na may 100 taong gulang. May binabanggit na kayo'y magtatayo ng bahay at hindi iba ang tatahan.
kayo'y magtatanim ng ubas at hindi iba ang kakain. Kasi yun po ang normal na karanasan ng bayan ng Israel na madalas silang masakop, madalas silang mapaalipin. Katulad ng Israel sa hilagang bahagi ng Israel. Yung northern tribe ang nagtapos ng kanilang kingdom, ang nagpahamak sa kanila, Assyria. Whereas itong Judah, sa timog bahagi ng Israel, itong Babylonia naman. So may pangako ang Diyos, meaning to say, kung maging masunurin sila, ibabalik uli sila sa dati. Na kapag na ibalik na sila doon sa, na-restore na sila, na ipanauli na sila, magtatanim sila, hindi iba ang kakain. Gagawa sila ng bahay, hindi iba ang titira. Nasa kondisyon na kung sila'y magmamasunurin. So, wala hong mamamatay sa bagong langit, bagong lupa. Double application nga ito para sa future restoration ng Israel, dito sa lupa, at doon sa bagong langit at bagong lupa, na pinaka-restoration, the Eden restored, yung pagpapanauli ng paraiso ng Diyos, sa dalawang application sa chapter 65. Kumbaga, binubuo ko na yung sagot doon na kapatid na nagtanong, yung ating kapatid na nagtanong na si Brother Ten Gonzales. So yun po yung sagot, double application ng prophecy. Walang mamamatay sa bagong langit at bagong lupa. Pero merong pangako sa Israel. Sa Israel, future restoration. Iba naman yung sa bagong langit, bagong lupa. Yun yung sistema ho kasi ng prophecy. Merong uri na ang tawag double application. Yung distant and yung isa immediate. Yung dito sa panlupa at yung sa panghinaharap. Yun po ang sagot natin. Sige, tapusin na lang natin ito, Princess. Pakilagay sa screen. Although mahaba-haba itong sagutan mahaba ito. Gusto ko sanang bigyan ng mas mahabang pagsagot ito kasi ito, mga nabinbin ho ito, mga hindi umabot ng nakaraan Kasi kinakailangan yung pagpapaliwanag ho talaga kasi dapat systematic. Binibigyan natin yung kabuuan ng background para hindi ho tayo basta-basta kumbaga yung ating mga kaibigan, di rin yung masayangan yung tanong nila. Depende ho kasi sa tanong ho yan Kung may mabilis na sagot, okay lang mas mahabang sagot. Depende ho yun Pero ito kasing nabinbin na ito, matagal-tagal na rin ito kay Brother Rolando Geodesico. Sa pahayag or Apokalipsis 20, talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sino raw paghaharian nila dito sa verse na ito? Yan ang sinasabi natin. Okay? So maganda yung tanong. So pino-forward lang ni Brother Rolando kasi naringgan niya sa iba ito. Ayon sa talata, Revelation 26, mayroong paghaharian ang mga banal kasama si Kristo. Sino yung paghaharian? Yan. Kaya nga sabi ko, itong pagsagot dito, kailangan mas mahaba-haba kasi ang kwentong ito ay patungkol sa 1,000 taon. Paano? Kasi yung mga tanong, yung kabuuan ng tanong na ito, maraming mga anggulo ito kasi ang pinag-uusapan 1,000 taon. Pag sinabing maraming angle ito, unang tanong dyan, kailan mangyayari yung 1,000 taon? Kailan yan ba magpapasimula? Ano ang mangyayari sa loob ng 1,000 taon? At ano ang mangyayari sa dulo ng 1,000 taon? Yun yung mga anggulo na sinasabi nating medyo mahaba para maintindihan yung sinasabing sinong paghaharian. Ito ang problema dito sa punto na sino ang paghaharian. Kasi kapag ang tao nag-iisip na yung paghahari ni Kristo at ng mga banal ay paghaharing ikinumpara nila sa paghahari ng mga hari na nandito sa lupa. Ibig kasi sabihin, pagkaharian, dito sa tinatawag na horizontal concept, yung panlupa, meron kang pinaghaharian kung meron kang kaharian. Hindi pwedeng may hari na walang subject. Kaya ang iniisip dito sa tanong, doon sa tinatawag na 1,000 taon, kung maghahari ang mga banal, kasama si Kristo, sino ang paghaharian nila? So, doon nangyari yung comparison. Samantalang, again, pag pinag-usapan sa the totality of the scriptures, ang mananagumpay sa Biblia na maghahari ay pagtatagumpay na walang kinalaman doon sa na-conquer o nadaig na mga kaharian. Ulitin ko yung puntong yon. Sa Biblia ho kasi, pag sinabing mananagumpay, hindi nangangahulugan, biblical
concept. Pag sinabi ni Kristo at ng Diyos sa Biblia na ikaw dapat ay maging mananagumpay, hindi nangangahulugang dadaan ka sa labanan ng laman at dugo. Yung gera, yung patayan. Hindi ho yun ang punto para maging mananagumpay ka. Kasi nga, sabi nga ni Pablo, pinaliwanag nga niya, Efeso 6 mula 11, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So ang laban ng spiritual, laban sa mga principality, sa mga powers of darkness, yung mga panglito pandaraya sa isipan ng tao. Kaya ang pagtatagumpay dito, pagtatagumpay laban doon sa kasalanan na pwede mong magawa dahil yung darkness, yung principalities, powers of darkness laging nandyan para tuksuhin ka, para magkasala ka. Kaya kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Yun ang binabanggit sa Efeso eh. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Helmet of salvation. Dahil protektahan yung ulo natin laban sa mga silo ng kaaway. Di ba? So ang labanan dito, labanan na hindi ka magkasala na mangangahulugang lalayo ka sa Diyos. Kaya ang mananagumpay, kaya nga si Kristo sabi niya, ako'y nagtagumpay. Alin, dumaan si Kristo sa gera? Sa gera ng laman at dugo? Of course not. Ang nilabanan ni Kristo ay laban, spiritually speaking, laban doon sa punto na siya'y pwedeng magkasala. Tinukso siya ni Satanas sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala. Doon sa sentido ng Biblia, yun nga yung pinagtagumpayan ni Kristo. Kahit isang kusing na kasalanan, wala siya nun. Yun ang pagtatagumpay na pinag-uusapan. Kaya ikaw, kaibigan, na umasa kay Kristo, ang magtagumpay, sabi ni Kristo, ay bibigyan ko ng karapatang upo sa aking trono, kagaya ng pag-upo ko kasama sa trono ng aking Ama. So ang pagtatagumpay na pinag-uusapan, nauupong kasama ni Kristo at ng Diyos sa loob ng 1,000 taon, yung mga maghahari doon, yung mga naghari, yung mga mananagumpay. Yung mga mananagumpay, nagtagumpay doon sa kasalanan, nagtagumpay sila sa panunukso ni Satanas. Sila'y maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi yung mayroon kang paghaharian. Sino paghaharian mo doon kasama sa langit sa loob ng 1,000 taon? Kasi nga, ang problema ho doon sa concept, yung paghahari sa lupa na mayroon kang subject. Bakit ka may subject? Ano ang purpose ng mga kings of this earth? Siyempre, dadaigin mo yung ibang kingdom para ikaw maghari. And then yung nadaig mo, subject mo yon. Sa langit, hindi ho ganon. Ang nagtagumpay sa kasalanan. Okay? At ito po yung isang punto, magiging kulang yung sagot kasi wala na ho tayong oras. Ang magiging punto ho rito, lumalabas na binigyan ng Diyos at ni Kristo ang mga nagtagumpay laban sa kasalanan na napunta sa langit, binigyan sila ng karapatang makahatol. Sino ang hahatulan? Ito yung mga hindi ligtas. Yun yung binabanggit sa Revelation 20 verse 4, na uupo yung mga ligtas, sila'y binigyan ng karapatan na alin? Humatol. At yan din naman ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 6:1-2. Binigyan tayo ng karapatang humatol. In that sense, kumbaga naghari ka talaga dahil yung mga hindi ligtas, binigyan ka ng privilege ng Diyos na sila'y mahatulan. At syempre naman, Diyos ang umahatol. Ito lang yung punto nating sa tinatawag na term of convenience, it is a review phase of judgment. Kasi ang Diyos naman talaga ang umahatol. Tayo, binigyan ng karapatang makita yung hatol ng Diyos. At doon makikita natin na patas nga ang Diyos. Wala siyang tinatangi doon sa kanyang paghatol. In that sense, naghari ka dahil nabigyan ka ng karapatan na yung mga hindi ligtas, makita mo bakit sila hindi naging ligtas. Ganun yung totality ng scripture. Yun yung kabuuan ng pinag-uusapan kasi pag sinabing maghahari ka. Anyway, sabi ko nga, minadali natin masyado dahil wala na tayong oras. Pero ganun pa man, sa tulong ng banal na Espiritu ay na ipagkaloob natin yung kasagutan na tumbok doon po sa itinatanong. Okay, so kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagantabay sa ating programa. Bagamat marahil naglalag yung signal natin, pero tayo nagpapasalamat dahil tayo po ay
natulungan na maitawid muli sa inyo ang paglalahad ng kasagutan mula sa Biblia ng mga katanungan ng ating mga kaibigan. Tayo po ngayon ay dadako sa pagtatapos sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong gabay na ipinagkaloob ang Santong Espiritu upang aming sagutin mula sa inyong salita ang mga katanungan ng aming mga kaibigan at harinawa. Ito'y magbigay sa kanila ng linaw ng puso't isip upang patuloy na maging matatag sa pagsampalataya sa inyo. Higit sa lahat, sa pagtataguyod ng kanilang buhay na maging mananagumpay rin mula sa tukso ng kasalanan, at kung magkagayon, maging handa kami sa pagsalubong sa ikalawang pagdating ng inyong bugtong na anak. Ito po ang aming patuloy na dalangin, O Diyos, kami pagpalain at ingatan, bigyan ng pagtatagumpay, alang-alang na lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith po ay pansamantalang nagpapaalam sa kabuuan ng Reasons of Faith Media Ministry at ang aking nakaagapay na aking unika iha sa technical, Princess Alia Sarmiento. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.